Una po sa ating mga balita, poprotektahan ng mga Pilipino. Ito ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng patuloy na epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Inihayag niya ng Pangulo sa kanyang pangunguna sa paggunita ng Araw ng Kagitingan ngayong araw. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Saksi ng kasaysayan at simbolo ng lakas sa pagsisilbi sa bayan. Ganyan kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga veterano ng World War II sa pagdiriwang ng ika-84 na taon ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Kinilala niya ang mga ito na walang takot na nakipaglaban kahit pa kapalit ay sariling buhay. Tiniyak ng Pangulo na hindi kailanman mababaon sa limot ang kanilang sakripisyo at ang kanilang legasiya ay mananatiling inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Let me once again recognize our veterans who are with us today. For you are living witnesses to history. You are the embodiments of strength and enduring symbols of what it means to serve something greater than yourself. No tribute can ever equal the debt that we owe you. But let this gathering stand as a promise that your service will never be forgotten. Your stories will always be told, and your legacy will drive us forward. Siniguro rin ng presidente na hindi natatapos sa pagkilala ang hakbang ng gobyerno. Sa halip, tuloy ang hakbang nito para sa pagbibigay ng benepisyo sa mga veterano maging sa kanilang pamilya. Gaya ng pagtatayo ng Veterans Hospital sa Visayas at Mindanao, pagbibigay ng akmang separation benefit sa mga nakaranas ng permanenteng disability. Kasama na rin anya ang healthcare services sa ilalim ng Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare o Valor Clinic. Katunayan, sabi ng Pangulo na noong nakaraang taon, 2,630 na veterano at kanilang dependents ang nakinabang sa mga serbisyo ng Veterans Hospitalization and Medical Care Program. Nasa 146,896 na pensioners naman kada buwan ang nakakakuha ng kanilang mga benepisyo, habang 973 na kanilang dependents ang nagawaran ng scholarship para sa kanilang edukasyon. As we honor the past, we are reminded that remembrance is a call to responsibility. The sacrifices of those who came before us demand vigilance, unity, and the continuing willpower to act in the present. Wala na sana yung bangayan, yung away-away. Pagkakaisa talaga kailangan para umunlad ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Binigyang diin naman ng punong ehekutibo na iba na ang mga hamon sa kasalukuyan tulad na lamang ng pagsubok na dulot ng sigalot sa Middle East. Giit ng Pangulo na kahit malayo ang Pilipinas sa sentro ng gyera, ramdam pa rin ito ng mga Pilipino. Lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na lubos na nakakaapekto sa mga kapos na pamilya. Kaya pagtitiyak ng Pangulo, In moments like these, the government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. pero punto ng punong ehekutibo, bahagi lamang ng nation building ang pamahalaan at malaking salik pa rin nito ang taong bayan kung saan binigyang diin niya ang pakikipagkapwa. Sa ganitong paraan, may papalalim natin ang ating tiwala sa pamahalaan, ang ating malasakit sa kapwa, at ang ating pagmahal sa ating bayan. Dahil kapag iniisip natin ang kapakanan ng iba, mas nagiging malinaw kung bakit kailangan tayong magtulungan at magkaisa. Sa simpleng pag-unawa at pagdamay, nakakatulong tayong mapagaang ang bigat na dinadala ng ating mga kababayan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.